Magandang araw mga bata! Ngayon ay tatalakayin natin ang kabuhayan ng mga sinaunang tao. Handa na ba kayo sa ating aralin? Ang kabuhayan ng mga sinaunang tao. Ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino ay nakabatay sa likas na yaman ng kanilang kapaligiran. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may maunlad na sistema na sila ng pamumuhay at pakikipagkalakalan. Isa sa mga kabuhayan ng mga sinaunang tao ay ang pagsasaka. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, karaniwang itinatanim ang palay, mais, gabi, kamote at iba pang root crops. Pagsasaka. Sa mga kapatagan, gumagamit sila ng araro at kalabaw habang sa kabundukan ay may kainging system o paglinis ng bahagi ng kagubatan para tamnan. Pangingisda. Ang pangingisda dahil napapaligiran ng dagat ang Pilipinas. Marami sa mga sinaunang Pilipino ang naging mangingisda. Gumagamit sila ng lambat, pana at bitag. Sa pangingisda, gumagamit sila ng lambat, pana at bitag. Pangangaso. Ang pangangaso sa mga kagubatan, nangangaso sila ng baboy ramo, usa at ibon. Pag-aalaga ng mga hayop. Nag-aalaga sila ng baboy, manok, kalabaw at kambing para sa kanilang pagkain, sakahan at ritual. Pakikipagkalakalan. Nakikipagpalitan sila ng produkto sa ibang barangay at maging sa mga banyaga tulad ng mga Chino, Malay at Arabe. Ang mga produktong tulad ng perlas, ginto at beeswax ay pinagpapalit sa tela, porselana at iba pang kalakal. Simulan natin ang pagsasanay. Halika't mga bata at gawin ninyo ang pagsasanay isa. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang tinutukoy. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, karaniwang itinatanim ang palay, mais, gabi, kamote, at iba pang root crops. Ito ay isang uri ng kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa ang bansang Pilipinas ay napapaligiran ng dagat. Marami sa mga sinaunang Pilipino ang naging mangingisda, gumagamit sila ng lambat, pana at bitag. Ito ay isang uri ng kabuhayan na kung saan ang paghuli sa mga baboy ramo, usa at ibon. Isa itong uri ng kabuhayan na kung saan ay nakikipagpalitan ng produkto sa ibang barangay at maging sa mga banyaga tulad ng mga Chino, Malay at Arabe. Ito ay isang uri ng kabuhayan na kung saan ay nag-aalaga sila ng baboy, manok, kalabaw at kambing para sa pagkain, sakahan at ritual. Para sa ating pagsasanay ikalawa, ilagay sa tamang kabuhayan ang mga kagamitan na nakasulat. May mga salita tayo tulad ng pana, lambat, kalabaw, baboy, manok, araro, bangka, at kambing. Ito naman ang mga kabuhayan, pangingisda, pagsasaka, pangangaso, at pag-aalaga ng mga hayop. So, alin dyan na dapat ilagay ang mga salitang nakasulat? Para sa ating pagsasanay number 1, ang answer key natin ay pagsasaka, pangingisda, pangangaso, pakikipagkalakalan, pag-aalaga ng mga hayop. Para sa ating answer key, para sa ating pagsasanay ikalawa, pangingisda, pana, lambat, bangka, pagsasaka, kalabaw, araro, pangangaso, pana, pag-aalaga ng hayop, baboy, manok, kambing.